Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang nagkasundo na sila sa upa ng isang denaryong maghapon, sila'y pinupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam na umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng ika-12 ng tanghali at ng mag-ika-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ika-5 na ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbibigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtakip silid, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ika-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo, at nang lumapit ang mga nauuna, inaakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. At sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit po ninyo pinapapari-pariho ang upa na sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang ating ebanghelyo ngayon ay hindi po tungkol sa proper wage. Hindi po ito kailangang mag-arali tayo dahil ang sweldo ay taasan. Ito po ay hindi tungkol sa hustisya, hindi tungkol sa isang social justice about the salary of the person. Kung hindi po, ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol po sa kabutihan ng Diyos. Tungkol po ito sa generosity of God. Ano nga po ang Tagalog sa generosity? Mapagbigay. Ang Diyos ay mapagbigay sa atin. Dahil mapagbigay po ang Diyos, gusto ko po makikita sa inyo ngayon na nandito ngayon, sino po ba ang gusto makaakyat sa langit o makapunta sa langit? Pagkitaas ang kamay. Yung hindi po nagpataas ng kamay, impyerno kayo. Kasi dalawa lang naman ang nakapuntahan natin, langit or impyerno.
Kaya sa mga hindi nagpataas, naku, lagot kayo. No? Sinabi ng Panginoon, kayo ay iniimbitahan na pupunta sa kanyang ubasan. Tayong lahat na nandito ngayon, iniimbitahan. Tayong lahat ng mga komunidad ay iniimbitahan ng Diyos. May naimbitahan noong sila ay bata pa. May naimbitahan nung sila ay siguro ay middle age na. Sila naglilingkod na sa Diyos. May naimbitahan naman na medyo malapit nang magtakip silim sa kanilang buhay. No? May naimbitahan naman ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya, yung muntik na naghihinga. Ayan. Pero nagbabalik loob sa Diyos. Ito po ang nangyari sa ating ebanghelyo ngayon, na ang Panginoong Diyos, siya po yung nag-hire sa atin. Siya po ang may-ari ng ubasan. At tayong lahat ay inanayahan na tayo po ay magtatrabaho sa kanyang ubasan. Kaya nga, my dear friends in Christ, it is not about wage, the proper wage. It is not about justice. Kasi kung titignan natin, kung ang Diyos ay ang Diyos sa hustisya, kung ang Diyos ay a God of justice, siguro lahat tayo ay hindi makakapasok sa langit. Nandoon lang tayo sa pintuan ng langit kumakatok sa Panginoon. Bakit? Dahil we are not worthy to enter into heaven. Bakit ba? Lahat tayo ay nagkakasala. Sa bawat oras ng ating buhay, bawat araw ng ating buhay, tayo ay nagkakasala. Tama po ba? Sino po ang walang kasalanan? Ipalagpag ang kamay. Sino po ang mayroong po kasalanan? Ipalagpag ang kamay. Palagpag ang may kasalanan. Ayan. Dahil tayo po ay magpakumbaba na tayo po ay nakagawa ng kasalanan, as if we are telling God, Lord, I did not deserve to go to heaven. But with your generosity, if you allow me to be with you in heaven, then I will be with you in eternity. Ganon. Hindi yung, Father, ako Father ha, nagsisimba ako bawat linggo, Father. Father, naglilingkod ako sa simbahan, Father. Ako, Father, nagdodonate sa simbahan, Father ha. Palagi ako donate, Father. Father, ako po ay nag-rosaryo. Father, ako po nagdudubina. Father, ako po ay nagsimba araw-araw, naglilingkod ako sa Panginoon. Kaya, Father, ako ay makakapunta sa langit. Hoy, my dear friends in Christ, gumising ka. You are not worthy. We are not worthy. Kaya nga tandaan natin, yung ating pagdarasal bawat linggo, yung ating pagsisimba bawat linggo, araw-araw nagsisimba tayo ay naglilingkod sa kapwa, naglilingkod tayo sa Diyos, nagro-rosaryo, nagdudubina, tayo po ay hindi nagawa ng kamalian ng pagpatay ng ibang tao, nagnakaw, at gumagawa ng hindi tama ayon sa 10 utos ng Panginoon. Because it is our way of loving God. It is our way of praising God, of adoring God, that God is merciful, that God is compassionate, that God is loving. Dahil kung hindi po loving ang Diyos, if God is not merciful, is not is compassionate, nako, walang makakapasok sa langit. Dahil hindi tayo tapat sa kaniyang kautusan. But because God is loving God, God is a generous God, God is a compassionate and merciful God, then He is inviting each and every one of you. Kayo ay inanyayahan na magtatrabaho sa ubasan. Tayo ay inanyayahan magtatrabaho at maglilingkod sa Panginoon. It is not because we want to be rewarded in heaven. Hindi dahil ay naglilingkod tayo sa Panginoon para makuha natin ang merito at gantimpala sa ating paglilingkod at makakapunta tayo sa langit. No! You are wrong, my dear friends in Christ.
but because God is generous. God is always inviting us. Come, magtrabaho kayo sa aking ubasan. Come and join me. Tayo po ay maglilingkod. No, ano nang ang sabi ng Panginoon para makapasok sa kanyang kaharian? Sabi niya, love God, love your neighbor. Yayon lang. Wala na siyang iba pang gagawin para sa atin. At tayo po ay magmahal ng Diyos at love your neighbor. Sino po ba ito, mga neighbor? Sabi ng Panginoon, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. When you are hungry, when I was hungry, when I was naked, when I was imprisoned, when I was an orphan, a widow, have you visited me? Have you given me food, drink? Have you even give me something to eat? That is only simple one. Very easy makapasok sa langit. Pero gagawin po natin yan hindi dahil gusto natin ang merito ng Diyos. Dahil may reward tayo sa ating ginagawa. May gantimpala tayo sa ating ginagawa. No. Because we are reciprocating. Binabalik lang natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo ay gumagawa ng kabutihan, nagro-rosaryo, nagdarasal, hindi gumagawa ng mga kabulastugan according to the 10 Commandments. Because it is our way of saying, Lord, thank you. I am grateful to you. Ako po ay magpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo ako ng chance after chances to change, to become better, and inviting you to go to heaven. Kaya nga, my dear friends in Christ, tayo po ay pinapaalalahanan yung mga tinawag sa Diyos. Nung kayo ay bata pa o kayo ay ngayon ay tinawag na kayo ng Diyos, huwag na kayong mag-backslide. Yung mga tinawag na sa Diyos at naglingkod na sa Panginoong Diyos, mananatili na kayo sa Kanya. Huwag kayong magreklamo, Father, ay mukhang hindi man ako, Father, dinidinig ng Diyos. Naku po, mahiya naman kayo. Parang kinakwentahan ninyo ang Diyos, Father, mukhang hindi naman ako dinidinig ng Panginoon ang aking mga panalangin, ang aking mga dasal, Father. I blame God for everything. Kung ako yung Diyos, sapakin kita para magising ka. Bakit? Dahil wala tayong karapatan. God, we must always remember, He is not imposing justice on us. Kasi kung i-impose niya yung tama at hustisya sa lahat ng ating ginagawa, walang makakapasok sa langit. Walang karapat-dapat papasukin sa langit. If God is a God of justice. But because God is a God who is always generous, mapagbigay, no? Hindi sa iyong Panginoon na pag nakagawa ka ng kasalanan, nakagawa ka ng kasalanan, 1, 2, 3, kick out. Hindi. Kung hindi po siya ang Diyos na magpagbigay. Kung tayo po ay nagkakasala, magbalik loob lang tayo sa Kanya. Kaya ano ang sinasabi ng Panginoon? Kung tayo ay naglilingkod na, huwag na tayong mag-backslide. Huwag na tayong mag-complain katulad sa mga iba na nagtatrabaho, ang akala nila ay bibigyan sila ng mas malaking gantimpala at mayroong malaking reward at merito. Bakit? Nagtatrabaho naman kami noong pinakaunang oras. Yung ganito sa alas 5, pareho lang ang aming sweldo. It is not about merits and reward. It is about God is generous to you and to me. No? Kaya nga po, tayo ay pinapalalahanan ng Panginoon sa isang santa ni Santa Rosa de Lima. Hindi de Lima, hindi dugtong ha. Santa Rosa na taga Lima, Peru.
Siya po ay santa ng Peru. De Lima, Peru. Siya po ay taga Peru, si Santa Rosa. There was one time, mayroong santa na siya po ay humihingi ng Panginoon ay sa kanyang nanay, "Nanay, ano po ba ang ibig sabihin ng hell, impyerno?" Sabi ng nanay sa isang santa, ang impyerno, doon itinatapon ang hindi naniniwala sa Diyos. Doon itinatapon ang malaking kasalanan sa Diyos. Doon itinatapon ang hindi tumugon sa imbitasyon ng Diyos dahil galit sila sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Sila ay walang Diyos. Kaya sila ay nandoon sa impyerno, ang apoy na hindi po namamatay. Sabi naman ng isang santa, sabi niya ay, "Kung gayon po, Mama, gusto ko pong pupunta sa impyerno." The mother was so shocked. Bakit ang isang bata ay gustong pupunta sa impyerno na ito ay apoy na walang katapusan? Sabi ng nanay sa kanyang anak, "Anak, hindi mo ba alam ano ang impyerno?" Sabi, "Mama, alam ko po yung sinasabi ninyo na doon po ang mga tao ay na hindi naniniwala sa Diyos. Sila po ay walang Diyos at mayroon pong apoy. Kaya nga po, Mama, gusto ko pong pupunta sa impyerno dahil ipapakita ko po sa mga tao doon na ako ay handang magmahal sa Diyos." Ayan, no? My dear friends in Christ, in spite of the hell situation that we are living, if there is a point in our heart that we can love God, it is not because we want merit to God, but it is because God is generous to you. God is generous to us, that He wants all of us to be with Him until the end of time. Kaya nga po, tayo ay pinaalalahanan ng Panginoon, huwag na tayong mag-backslide, huwag na tayong mawala sa Kanyang piling. Tayo ay mananatili sa Kanya. Baka tayo ay mahintulad sa Kanyang sinasabi na there are a lot of people who came first, but they are the last. They were the last, but they became first. Kahit sila ay nauuna sa piling ng Diyos, pero sa mga pagsubok sa buhay, sila ay umalis sa piling ng Panginoon. They were called, invited for the first time, for the first of their life, pero sila ay umalis sa Panginoon. Kaya hindi sila nakakapunta sa langit. May mga iba naman na in the twilight of their life, ibig sabihin yan, sila ay hindi maganda ang kanilang buhay, pero with the remaining days of their life, nagbabuting gawi, nagbabuting asal, bumalik sa Panginoon at hindi na nawawala sa piling ng Diyos. Sila po yung tinawag last, but they became first in the kingdom of heaven. Magstayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig at pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin ang ating tugon. Ama, sumasaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob.
tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa ng walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masihan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon namin Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihiling kapalit. Maniniwala kami na sa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan ng lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong makatulong at magkamit ng iyong paglilingap na nagdudulot ng pamumuhay sa huwarang dapat idangal at tularan sa kaligtasan ng tanan sa pamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay iginagagalak naming may mabanal na tao na nagtatalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa ng nananalig sa iyo. Ngayon sa amin ay ibinigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinangangalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtitiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ni iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang diman, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magba sa walang hanggan. Sa tagubilin ng giling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, dasalin natin ang mga panalangin na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng tunay na kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Father. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mababalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na bangkete. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body of Christ, bring everlasting life to us, we receive it. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng aming inahanda. Ngayon ang iyong banal na timtim na ginugunita upang ang pagtubos mo ay lalo naming madama sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na Eucharistia, humayo kayong taglay at dalhin po ninyo ang liwanag at pag-asa ni Kristo. Salamat sa Diyos.